opportunity na maka-update sa Google conference last Thursday. And ang pinaka-important, pinaka-una din naging topic na ito is about prayer with about intercession. So, gusto magitag breakthrough, no? Gusto tag breakthrough sa ministry, sa atong family, sa atong finances. Una yun, nag-iang siya. Sometime in my life, na ako, Lord, the times mo ko. Pito mo sa kong times. Hindi pwede na-delete. Na-challenge mo na ka akong self, mag-increase ang mga tithes, ang offerings, Then, hard ko dito, mag-tithes, Pero, hindi kayo ko makaangat-angat in terms sa finances. Ang yung perspective sa Lord sa akong heart. Yes, isa may faithful din ang mga finances. Halos kitang ganan. Sinapaday din yung faithful. Kita ka tithes din eh. Tithes, faithful talaga ang mga tithes and offerings. Nawang pangutan na faithful ba ta sa ating tithes in terms of finances. Kaya ang i-emphasize sa katong Chico mga conference. Kung wala ka, Lord, possible di ay nga, yes, faithful ko sa tanang other areas, especially sa finances, kaya gina-instill din sa ato, ginatutuan ta, to be faithful tithers. Pero hindi lang siya di ay, interest na siya sa finances. Pero how about our time with the Lord? Pila daw ka oras na spend na oras diha sa and ikutangan ko nga kaya na maka-breakthrough lang po ta sa ministry, sa atong tinuha for the ministry. Kung mutites po ta ganha sa Ginoo 2 hours and 24 minutes. Diba na may 60 minutes ang isa ka oras times 24 hours. So, pila siya? 1,440 minutes. 10% sa 1,440 minutes. 144 minutes. So, asa magsugod ang breakthrough sa ministry? Sa Prime 12 ba? Sa 144. Kung nagkuhan siya, baka na mind-blowing ba? No. Even di ay sa itong pag-spend time with the Lord, naday kapoy ko ng significant number ang 144. So, 60 minutes ang isa ka oras, 24 hours man sa isa ka adlaw, so na ay 1,440 minutes ang isa ka adlaw. Mag-times man tag 10% ana sa Ginoo. Sa oras ba nga tumigahin kay 144. So, ang 144, pila mo na siya ka oras? 2 hours and 24 minutes. So, 2 hours and 24 minutes. And ako bang nakita kay isa sa fastest growing church sa Region 10 is kanang sa Iglesia ng Pastor Ian Galvez. Nga, hindi siya kadili sa yun nga mag-rent o kanang lingkid kay Atrio para diha magsimba. Hindi sa yun. Grabe ka renta. No? Pero nag-take sila o kanang action. Yung una nila ang intercession. Una nila ang prayer. So, doon sila yung mga pamaagi sa prayer. Pero ang Pastor Joel Montes, which is mga ganyan yung pinakatapos about intercession, ang iyang gibuhat, umata sila alas 5. So, alas 5 to alas 6, speaking in tongues yun na tanan. Then, every hour for 10 minutes, iparing niya or ipa-vibrate niya yung phone na pag mo-vibrate na mag-speaking in tongues na ito siya. Not necessarily ang atong pag-speaking in tongues is nag-mura dito mag-wild or shock. Even sa yung silent na one, ipamat din hapon yung speaking in tongues siya. So, kaya ba ang spend time, mga itong mag-una-una sa speaking in tongues is wala siya, mas yung nagpapakakataw. It's our language to heaven. Okay? Di ba? Mag-ampo ta. Ako yan, mag-ampo. Kaya wala naman magawa sa kong bakba. So, pero pag speaking in tongues, wala ko nakabalo, wala ko nakasabot ulit ng gawa sa kong bakba. Pero speaking in tongues ka, ang try ko of speaking in tongues, akong i-apply siya pag naugma dahil
for tuan 20 minutes. Ako siya time-an gid ba? Hindi ko nga muko ra gid ang 30 minutes, muko ra gid ang 30 minutes sa speaking in tongues. Gusto pa ka mo flow, gusto pa ka mo flow. Even dito sa gym, nag-speaking in tongues me, grabe ang mga tao. Panyagit, pag hilak-hilak niya ako, di ba nga na-refresh ko ba in terms of speaking in tongues. Okay, ganun kay gusto ka mag-ampo sa kanilang aspeto, pero sa kayo makuntan ka ba? Nakapuyan ka, why not speaking in tongues na siya? No, sa Lord. Kinsa pa'y wala ka experience speaking. Hindi naman kayo speaking in tongues. Speaking in tongues ka ba? Wala ka maka-experience. So, tinguhaan na ninyo. So, wala. Kapabalo, when will be that time for all of us na mabalik na siya. But for those na nakabalo na mag-speaking in tongues, do it. Yan, iba, makadungog ka nga. Dami nga, dahil mga problema sa istorya ninyo. Laban lang. Diba? Wala sa laban ang atong anointing na as a player. Satan wants us to fight as the Lord God wants us to kneel down and pray. So, kung naging sa inyo, wala ka problema sis. Kaya pinag-iubag mo, kaya lang mo. Ay, wala hindi ampo na. Kaya naadya sa ako pag-ampo ang anointing, wala sa laban. Ako ibig mag-ibisog sa kinabuhi. Yung kalaban, espiritu. Hindi kayo laban lang na. Kaya lang yan mo. Sige lang naglaban-laban. No? Wala man yung kihapon na tabo. Why not yung ka? So again, Satan wants us to fight, but the Lord wants us to pray because in prayer na ang atong anointing, dili ta mag-warrior in terms sa pag-ibisog. Diba? Minunay si Lord na I will fight for you. Be still and know that I am the Lord. Kung kita ay makibisog sa problema or sa atong gusto, no, wala di makuha. So, isa po na siya, nakita na ko nga sa breakthrough nga makita mo sa atong personal life, sa family, no, sa ministry. Kanyang intercession before sa completion. Before completion sa atong desire sa ministry. No, mag-ako ka intercession before formation and intercession before impartation. So, sa ato, kita, nalagad man kita sa Ginoo kani ang atong kanang kapoy gidang kinabuhi kung wala tay kanang mga pag-ampo, wala tay mga pag-iod diha sa Lord. It is still important ang atong alignment more than our assignment. No? Importante, sabot mo, sabot sa it is important ang atong alignment kumpara sa atong assignment. Sige, tagpangalagan sa Ginoo. Ani ta diri every Saturday okay. Kaya assignment na to ni ang song assignment ng ministry pero wala na na-align sa Lord. Pero hindi nga nila nga if we're not praying, we're just playing. Wala sa presence ni Lord. So, as an encouragement sa atong kanan, pwede tapos mo yun. Doon kita kay Lord. Amen. Amen. Praise God. So, ako, before mo, at sa atong worship, the worship team, ako na lang kung i-announce lang. Let us be kanang kumbaga, kalumit ko sa kanang acronym, but let us word smartly po din sa linharian sa Ginoo. Hindi kita mag-usik-usik sa atong oras. Sunday, pag naata din, i-enjoy nato ang place. And it's been half a year na nato siya i-enjoy. By next week, musugod na ta sa atong second half. Now, we can still enjoy, pero ato kung i-maximize ang atong oras. So, tomorrow, let us be mindful sa atong oras at exactly 8:30, mga hinagdita or wala pa yun. Ang ako napansin sa ato, makita na to sa gate, mga 8:25 na nag-abot-abot na. Yung pagka 8:30, okay, pag-imok-imok, iwagin na.
at exactly 8:30 ka nag-imok-imok pa ta. So, kung pwede at exactly 8:30 mag-start na kita sa atong devotional. Kung sila mo oras sa ako nagsalikod ko kay Lura ang balay, wala ay 5 minutes abot na ko diri. So katong mga medyo distansya, di ay mga gari distansya mga syempre kami kasi kasayo. Si Efrel, sayo kaayo sila. So ang mga taga Bermudos, di ba pwede nga kanang kamungkod na adito tanan. So pag sayo mo ganin diri, kung pwede pa lang 8:50 na ana. No? Okay, 8:30 mo pag-abot sa atong pagsaka pa nato, pati mga pangbuhat-buhaton. So atong ibalik na 8:30 magsuod kita sa atong devotional. So not necessarily nga from 8:30 to 9:30 magsige na tagpuan diha. No, hindi nato lang pwede. Hindi necessarily nga hot doon ang oras para sa devotional. So if we dapat ay time para magbuhat ka sa atong mga buhaton, i-fix ang mga DLP, so unsa pa diha. Dapat ay time at exactly 9 start na kita. So sa pag-start natin sa 9 o'clock, mag-mindful good ka na, diba, 9:20, muna na sa atong praise and worship. Natuluan ko biya nga, dili siya sa oras mag-matter. Dili siya mag-matter kung sa katas kung kamubuon. Presence ni Lord yung magkakabanin ka. Ano naman ang presence ni Lord sa ato? Binakabalan naman na. So, ato siyang ikumuan, mahimutang time bounded. So, 9:20, umanata. So, ang atong wali, panikamutan ko na ito, atong mga wali, nga mga kuan na, tanawa si Pastor Carlo, no? Mulok akita sa mga somebody nga, kailang atong mga, kailang ginatanaw, iba mga, sa basta, no? So, ilan di ko na kayo si Pastor Carlo, na inalag siya daw yung kuan, wali, relax, pero mindful siya sa own. Then, kailang, binatuluan ko ito sa kuan, TLM na to. Like, even 15 minutes tayo na ito umawali. So, pinakadugay kuan, kanang, kumbaga, make it brief, concise, clear. Ay pagkahuman ang inaapay, musunod na live class. Paningkamutan na ito at exactly 10:30, kung i-read magalit 10:40, kumanata sa atong paningkahon. Kumana kita, anak. Kaya nga, no, diha na ito isulod ang atong LDT. Di kita pwede na musulod sa LDT after sa lunch. Kaya nga, no, wala na, magtinapol na ang all. Kaya nangabusog na, mag-basketball na. Yeah. Kami na, kung bibigyan success, so limited time offer lang bibigyan success. Pagkaman na, pray naman po dayon. Pero it would be better yun kapag human sa simba ang live class. So, katong mga walay labot sa live class, kaya mga baguhan na malagi pang live class, so may mag-LDT. Puhon, mag-simultaneous pa na mag-live class na may SOL1, SOL2, SOL3. Isa na siya ka-oras na simultaneous. And that will be 10:40, pinakadugay ang 11:30 ana. Ito nga pagtulo sa ila. So, katong mga wala, dito na mo sa inyong takeaways. So, magnaon mo sa ubos. Kay dirin sa taas yun ang live class. Kung dito magkatibuang sa. So, dirin na lang yun sa taas. No? Ang atong LDT. So, magnaog ang mga mag-takeaways. Paningkamot po mo, kaya nga no, kung wala man galit ka naka-live group within the week, at least man lang, mag-grab ang Sunday sa inyong pag-live group. Na-suggest ito mo sa ubos. Okay, pag-take na ba tag-pictures niya, pag mag-submit na sa atong reporting, may ilan dito nga as, kada Sunday na sila gakuan niya. Kung buto na akong bilibili siya, kung buto na akong bilibili siya yung Sunday na Sunday. Ang live group is other day sa tubig sa mga balay-balay. Dili diri sa simbahan niya. Mailan biyat na kayo naka-Sunday dress, pag-background diri sa church, na-ako dito sa ubos, sa kanong mga walay labot sa, or kung walay, walay part sa LDT, sa pina-schedule na natin. And then after sa simba, na LDT naman, please, naatay i-offer ng food, kaya naaman tayo rice, naaman tayo half
half sack of rice. So, lutuon na to tomorrow. Pero ang ma-offer again na to sa kanang nasudan. Kato lagi mga nga bilin nga mga laman loob niya. Kasi Albert, yung magdalagi kang sudan mo po ng gulay. So, atong di mo kaog laman loob, napagdala mo ka, galingon ni yung sudan. Mauro na yung ma-offer nato tomorrow. Libre ang rice o kato mga laman loob. Subaon ra daw dito sa amin. Ang mukhaon ng laman loob ko, ang dili pag baon mo dito. Ha? So, una, pag kuman sa Serba, mag-ano mo. So, ang live class tomorrow, medyo, ato na lang, live class party. Prepare mo ito ni Junjun, pero huwag mo ito nagamit yung live class party during 10 classes morning. Okay, para lang makasugod with the kay, or else wag din tayo ma-report sa month of June. So, kana lang, let us be mindful sa atong oras. And, ako namang ay mga changes sa schedule sa pagwali sa month of July. Na naman ko ihangyo na somebody na mo share sa July, sa 3rd week sa July. 4th week sa rin. Uban sa August na po August, September, October. No. Sige, let us go on. Matthew chapter 5 verse 8. Sulahan ang mga maputi o kasing-kasing kay sila makakita sa Diyos. Blessed are the pure in heart, for they will see God. So, isa nun sa nakita na sa si Lord sa masagingon kaganina